Guilty po si Ontiveros pagdating po sa tanim witness. Although may mga issue siya at maging dun sa PhilHealth. Okay, linawin natin. Just to give fairness and non-biased opinion. Hindi po ko sinasabing guilty siya. Pero, ang panahon ang magsasabi niya. Ako hindi. Pero ang panahon ang magsasabi niyan. All we know dito kay Ontiveros, siya talaga yung mahilig dyan sa hearing na yan. Ang hilig niya magpresenta ng witness out of nowhere. At eto nga, di ba? Etong mga issue na ito, talaga namang delicate siya dyan. Abangan natin yung sagot niya sa mga issue bago siya mangarap maging presidente. Hindi yan mapigilan. Naku, bantay daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Mr. President, tinakot pa. Tinakot nyo na naman. Takot na nga nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao. Kasi namin pang handa, bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan niya magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. O, di ba? Itong kay Marcos, yung kanyang peace offering ni Marcos. Ay, alam niyo naman si Marcos, di ba? Dahil dun sa bloodbath ni VP Sara Duterte, bigla hong tumiklop at sinabi niyang, peace na tayo. Peace na, please. Peace na. Peace na. Di ba? Biglang, alam naman yun ito si Marcos. Talaga namang mahinang nilalang. Tapos, sumagot si Pangulong Duterte dun sa dahig. Alam niyo ba kung ano sagot? Unya. Mamaya pag-usapan din natin mga kababayan itong si Risa Ontiveros ang aga mag-announce na tatakbo, may plano o merong pinag-iisipan na siya'y tatakbong presidente. Naku po. Ang kapal na mukha mong naku. So ikaw ang pinakamakapal na mukha. Natatakbo pa talagang presidente Ang dami mong sabit-sabit. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung sabit niya. Nako. Uwiwindang kayo mga kababayan. Ipapaalala ko sa inyo. Mamaya pag-usapan natin yan, Pero, wag mong tatapusin ng walang soda, walang soft drink sa dulo. Sigurado tigok. Gawin mo yan araw-araw. Di ka tatagal ng mga 50 years, ganun. Okay? Simulan na natin mga kababayan. Like na. Simulan na natin. Ako po, alam mo, ito na nga, sumagot na nga si Pangulong Duterte dito sa sinabing di umanong peace offering, sabi ni Marcos, ayoko na kipag-away. Gumagano-gano, kadrama-drama. Gumaintindihan itong taon to, no? Pagkatapos niyang usigin ng mga Duterte, pagkatapos niyang dalin si Duterte sa dahig, bigla sasabihin niya, ayoko na nga away, gusto ko ng peace. Anak ka ng weteng, oo. Ibang level ka talaga, Marcos. Yung pambubudol mo, kaliwat kanan, Sabagay. Kaya ka naman nanalo dahil sa binudol mo yung mga Pilipino, sasabihin mo, 20 pesos na bigas. Di ba? Wala naman nangyari. Sasabihin mo, golden AIDS. Ipagpapatuloy mo ang ginawa ni Duterte. Wala ka naman ginawa. Hindi mo naman pinagpatuloy. Tinigil mo pa ibang mga proyekto. Hindi natin mababasukin ng ICC. Tama naman, hindi niya pinapasok Dinala nga niya si Pangulong Duterte doon. Doon niya dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw yan, Anyway, ito na nga, pag-usapan na natin, At syempre, sumagot si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapatid na poging-pogi na si Serbong. Ito si Serbong, ang tigas niyan. Ang tigas niyan. Sa sobrang tigas niyan, napakaganda ng asawa niyan, ni Serbong. Talaga naman. Yan ang matikas, Ito, may may edad na ito, pero grabe ang itsura niyan pag nakita mo sa personal yan. Walang binatbat si Panelo dyan. Joke lang, Atty. Panelo. Baka patay ko, babanatan mo. Binabanatan mo na nga si Roque. Binabanatan mo pa ako. Wag naman. Magkasama tayo sa Seminay. Pasok. Ayan. Ayan. He's doing fine. Ganun pa rin. Kapatid po yan ni Pangulong Duterte, Pero lakas-lakas pa ho nito kahit na ito, malupit po ito. Isolated, so medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang, Kasi nakikinig sila Bawal talaga.
Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, kung lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So, mostly ang di-discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa atin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Nako, ayan na. Ano? Grabe yung ngiti pa lang. Pa-suspense ka naman, Banat Bay. Huwag naman suspense. Hindi kasi natawa ako sa sagot ni Pangulong Duterte tungkol doon sa bloodbath. Sinabi daw ng brother na si Bong Duterte, brother po ni Pangulong Duterte, tungkol yung bloodbath na sinabi ni BP Inday. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila ng isog yung bayanan. Oo. Ano sa... Maisog daw yun. Oh. Sinabi ko na sa kanila yun, maisog yun. Yari kayo ngayon. Kasi tigas ng ulo ninyo, tigas ng mga kulentang nyo. Hindi, kasi alam mo, sa dami-dami ng aawayin nilang politiko, si BP Sara Duterte pa, talaga daw, kahit nga si Pangulong Duterte, sinasabi niya, mas siga sa akin yan, mas ano sa akin yan, mas malupit pa sa akin yan. Sinasabi niya, mas stricto. Hindi, which is totoo naman. Kahit sa Davao, magtanong ko kayo ng mga taga Davao, yan o sinasabi nila sa amin. Yan daw si BP Sara Duterte, abay, mas mahigpit daw yan kay Inday pag naging mayor. Natatakot yung iba dyan pagka naging mayor yan. Si Pangulong Duterte, kung sabi nga nila, kung natatapangan na kayo kay Pangulong Duterte dito sa Davao, wait till you see BP Inday Sara Duterte. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, maisog yan. Sabi, maisog? Isog si BP. Isog si BP, matapang si... Hindi mo na mapigilan yan. Agoy. Sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan. Ayan, ako, ayan na. Ayan na, yung title natin. Yan. Nung sinabi mo ba, sabi ni Roque, na gusto makipagbati ni Da Junior. Bati. Bati na tayo, bati na. Sabi ni Marcos, bati na tayo. Ito Pangulong Duterte, bati na tayo. Ito daw ang sagot ni Pangulong Duterte. Parang in a way, he doesn't believe. He doesn't believe it. Dahil Ayun, he doesn't believe. So, ayan na nga po. Ang banat ni Pangulong Duterte, parang sabi niya, naging Indian si Pangulong Duterte. I don't believe it. Naging Indian siya. Okay. Alam mo, ako rin naman, di naman ako naniniwala doon sa bati-bati niya. Hindi ako naniniwala. Yung iba sinasabi nila, gusto na ng peace, ganyan, gusto na ng ganito. Ako, hindi ako naniniwala doon. Pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan. Puro kasinungaling na sinasabi niyan. Sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan. Yung lahat na sinasabi niya, ewan ko, pawang imbento, o kung hindi naman pawang imbento, pawang, ano mo yun, ng bubudol, o diba, nagpapangako. Para politiko, typical politiko. Iba sinasabi siya ginagawa. Wala pa ako nakitang ginawa niya na galing sa isa kanyang sinabi. Wala. Ultimo nga yung sinabi niya, di ba? Alinaw nung paulit. We don't need ICC. We will not cooperate and we will just... Ganun ba? Pag nagsalita yun, parang laging uutal-utal. ICC. Tapos biglang pinalis. Anong sinabi niya? We did not cooperate with the ICC. We are duty bound with the Interpol. Sabi ko sa inyo, walang ginawa ng sabit man. Hindi, wala naman talaga sinabing tama yan to si Marcos. Puro kasinungalingan talaga. Okay, nagpapaniwala dyan. Ayan nga sabi ni Pangulong Duterte. Parang gumano na lang daw si Pangulong Duterte na I don't believe it. Ay, sus. Alam ko na yung mga galawan ng mga easy. Banat ba? kulong siya no?
Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon-ganon lang siya. Okay. Sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Naku, bantay daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Mr. President, tinakot pa. Tinakot nyo na naman. Takot na nga nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao. Kasi namin pang handa, bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan niya magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. O, di ba? Nakita niyo yung video no bata? Nakakatawa yung gumagawa nung video na bata na sinabi ni Pangulong Duterte na nananapok daw talaga yan si Inday. Naku, bantay kayo dyan, maisog yan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan ka, nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. So, Yun, lalo lang hindi mapipigilan. No? Kasi nga, ito si VP Sara Duterte, ano ito sabi niya nga, di ba? Ano ba yung sinabi niya? Kaya niya talaga makipagbarugan. Yan talaga ang tunay na banateras. Ito si Inday, talagang wala siyang pakialam. Kasi yung iba, takot makipagbanatan kasi una, may bantot, may baho, ika nga. May itinatago, di ba? So, syempre, kung ikaw may tinatago, parang tahimik ka na lang. Baka mamaya mabuking pa ako sa mga sa mga kalokohan ko, sa mga katarantaduhan ko. So relax na lang ako, 'di ba? Ganoon, di ba? Pero ito hindi, sabi niya, wala kasing tinatago si Inday. Walang tinatago yan si VP Sara Duterte. Talagang kung ano yung nakikita mo, yun siya. Tanggapin mo o hindi. Yeah? Kasi marami nga nagsasabi diyan, sabi nila, may mga nakikritik na masyado emotional si Inday. Sana yung mga galit niya tinatago lang niya kasi mapapahamak siya sa ginagawang niya yan. Wala sa kanya yun . Sa totoo lang, wala sa kanya . As a matter of fact, ulit-ulitin niya pa yun. Pag sinabihan mo siya ng ganon, mas uulit-ulitin niya pa yun. At hindi lang uulit-ulitin, dadagdagan niya pa. Mantakin mo, di ba? Nademanda, naakusahan na nga siya tungkol po doon sa sinasabi niyang pag siya na pinatay ay ipapapatay niya rin, di ba? Meron na siyang inutusan. Yan ang sinabi niya. Hindi siya tumigil doon. Sabi niya, I want it bloodbath. Although we know that it is not literal. Si Claire lang ang hindi nakakaalam na hindi literal yun . Tatanong niya pa, sana, I hope it's not literal. Siya lang naman yun . Pero ganyan talaga yan. Kung sabi niya nga, kung gusto mo makipagbabuyan sa putikan, gagawin ko yan. Kasi nga, one, wala siyang tinatago. Wala siyang baho. Pangalawa, aside from sa wala siyang baho, wala siyang pakialam. Whether you like her or you don't like her. Kasi alam mo, yan ang tinatawag na, alam mo kasi mga politiko, people pleaser yan. Ang buhay kasi nila nasa tao. Ang buhay nila sa mamamayang Pilipino. Sa mga taong bayan, mga nasasakupan nila. Kaya yan, ingat sa salita. Iisipin nila, pag sinabi ko ba ito, tataas ang aking trust rating. Pag sinabi ko ba ito, magagalit ba ang tao? Meron silang ganun . They are still, tawag mo nun people pleaser, ika nga. Ganun sila. Pero ito kasi si Inday, wala siyang ganun. Sa kanya, okay, kung ayaw mo ko, di wag. Kung gusto mo ko, di sige. Basta ako, gusto mo ng babuyan? Literal . Ako eto. Yung ginawa niya itong last campaign, talagang yung mga tarantadong congressman, pati yung mga iba pa, talagang yung kalaban, yung kalaban ng mga tarantadong yun, talagang pinuntahan niya. Hindi niya, ako personally, alam ko, hindi niya kilala yung mga yun . Pero kinampanya niya, binaboy lang niya yung kalaban. Wala yung, ano ba yan? Vice President ba yan? Wala. Basta binaboy niya yung kalaban. O bahala na kayo kung you will take it o you will not take it. Basta bababuyin ko tong kalaban. Kasi nga, binaboy ako . Ganun si Inday. Well, alam mo yun, parang, although it's calculated, I think it's calculated, dahil matalino yung Ali, pero wala siyang pakialam. If you like her or you don't like her, bahala na kayo. Basta, he will do what she thinks tama, gagawin niya. Di ba? Ganun lang yun si Inday . so, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit nagpapasalamat talaga sa suporta ninyo. Yung
andaing support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, merong mga nag-aantay pa rin doon. Sabi ko from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you know, you have to go all the way here just to go on. Pero sabi ko, hindi mapigilan yan kay sila man ang gusto. So sabi niya, salamat lang talaga daw. Nabanggit niyo ba ho yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24 Sa 24 po. Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi niya, really? Sabi ko, tapos there will be another one sa 23 ba yan? 24. 24. Oh. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, if ever kung dumating si Sara, ako naman ang medyo Uuwi. balik na muna doon. So whoever kung sinong dadating sa mga anak, so silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob, because as I said, we cannot discuss the merits of the case doon. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing nyo? Anong sinabi nyo yung latest development sa Pilipinas? Sinabi ko kaya yung si BBM gusto ng reconciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Tiangco? Sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niya? Hindi ko siya kasi more or less alam naman siguro din laro. Tapos sinabi ko yung mga sa Quadcom walang lumusot. Sabi ko, pakpukuhan sila dyan. Yun yung binabanatan ni Sara. Ayun, iba, family matters na. So, yun lang. I need to be updated ako talaga ng mga ano pangyayari so that pag andun ako, ma-feed ko sa kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Yeah. No? Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay hindi mo pigilan. Hindi mo mapigilan. Sinabi ko na dati, matapang yan. Ayun ha. Kaya nga alam nyo mga kababayan, perfect na perfect eh. Perfect talaga. Perfect. Bakit? Bakit kanyo? Kasi alam nyo, yung sinasabi nilang mabait masyado daw si Marcos, it's not really positive. When you say mabait yung tao, it's really something na it's not a trait of a leader. 'Di ba? Ang leader, decisive dapat. Ang leader ay dapat kinakatakutan. Ginagalang. 'Di ba? Sinusunod. Hindi pa pwedeng, okay lang yan, mabait naman yung namin, boss namin, kaya walang problema. Ayos naman, okay lang. Magloko na kami kasi wala naman yan. Wala naman sasabihin niya kahit gumawa kami ng katarantaduan eh. Gaganon-ganon lang yan. Bigyan mo lang yan ng okay. Hindi pwede kasi, hindi pwede yung ganon. Especially sa Pilipinas, alam mo, yan yung isang bagay na sinasabi kong paulit-ulit sa inyo mga kababayan. We need a strong leader. Kasi ang Pilipino, yung disiplina, talaga eh. Ewan ko ba? Pag nasa Pilipinas, parang nawawala yung disiplina natin mga Pilipino. Eto, halimbawa ako na nga lang eh. Yung simpleng itatapon na lang sa basura, may nakasulat na nga eh. Halimbawa, mayroong nakasulat dyan.
please throw your trash in the garbage. Tangina, iiwan pa rin yung pagkain doon. Hindi nakakabuisit, di ba? Akala mo naman, sobrang effort yung magtapon ng basura. Sa tabi lang. Asin tabi lang, tatapon mo lang, hindi pa itatapon. Gago, di ba? Oh. Kailangan pang magsulat ng bawal tumawid dito. May namatay na. Kailangan pa ba natin ng ganun? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, doon sa bawal tumawid, doon masarap tumawid. Hindi niyo ba napapansin yun? Mas doon yung umahakbang yung mga tao para silang mga zombie. Hahakbang sila doon sa alam na nga nilang bawal tumawid doon. To the point, ito kahihiyan to. Honestly, kahihiyan sa mga Pilipino to, yung maglalagay ka pa ng rehas para lang sabihin talaga na huwag kang tumawid dyan, lalagyan ka pa ng rehas, para kang nilagay sa kulungan. Hindi ako, natatawa ako eh. Ito, walang biro to experience. Ito, binidyo ko ito sa Japan eh. May tawiran, iskinita, okay? May stoplight yung putangin ng iskinita. Sorry Every time dumadaan kasi ako doon, natitempt akong tumawid kasi iskinita yun eh. Mantakin mo may pedestrian lane doon sa iskinita, may stoplight. Tapos hahakbang ka lang ng mga 2 o 3, may tumatawid na kasi nga, iskinita yun. Walang dumadaang kotse doon. Ano yun eh, daanan, lakaran ng mga tao yun. So 1 to 3 steps, tumatawid na yung mga tao doon sa bandang dulo. Kasi nga, mga stores na yon, mga boutique na, ibig sabihin, mga pasyalan na yon, okay? Pero doon sa maliit na yon, yung mga tao nakatigil talaga. Kasi nga, nakakita sila ng pedestrian lane. Pangalawa, may nakita silang stoplight. Even if they can just, alam yon, tumawid ka kasi wala naman sumadaan dun. Since may stoplight, hindi talaga sila tatawid. That's how disciplined they are. Pero pag tumakad ka ng mga 2-3, kaya nga ting dumadaan ako doon, gagawin ko para tumawid. Kakakanan na lang ako, doon sa eskinita, kasi butik na yung mga nandun, tapos pag may nakita na akong butik, doon ako tumatawid kasi wala nang stoplight doon. Wala nang doon, wala nang pedestrian lane doon. Kasi nakakahiya na tumawid doon sa may pedestrian lane, may stoplight. Sa Shinjuku yan eh. Tawa ako dyan. Malapit dyan sa yung bilihan ng mga Louis Vuitton. Ano ba yung Commodore ba yun? Basta, banda doon. Tapos loob ko, ganun sila talaga kadisiplina. Tayo mga Pilipino, nilagyan mo na ng harang. Nilagyan mo na ng as in, yung parang sa mga baboy. Yung harang talaga rehas. Pero asahan mo, may tatawid at tatawid pa rin. Minsan, ito pa ang pinakamalala meron ng traffic MMDA na nandun, traffic enforcer na nakatayo doon, meron pa rin tatawid. Tapos yung tatawid na yun, alam nila na pag ito along EDSA to sa ilalim ng isa may show. Pagtawid nila doon, alam nila makakaharang sila. Kasi nga, bantakin mo sa EDSA yun di ba? Sa may ibabaw yun, sa ibabaw ng EDSA sa show. Di ba? Ganun, pero may tatawid pa rin. Ang gago lang, di ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi ganyan talaga tayo mga Pilipino, kaya we need a strong leader. Ang tigas ng ulo ng mga Pinoy. Ano ibig sabihin nun? It reflects with the people governing our country. Anong punto ko dyan? Halimbawa, yun ang nakasulat. Isipin nyo na lang to. Meron tayong batas na yung anti-EPAL law. Pero, sino ang nandun? Yung mismong presidente. Alam nyo ba yung anti-EPAL law, yung mga project? Dapat wala yung pangalan ng presidente, wala yung pangalan ng nagpagawa, gobernador, mayor. Minsan yung presidente pa, yung pangalan pa niya Honorable Excellence Marcos, ganun. O diba, akala ko ba may batas tayo dyan? I mean, ganun tayo ka-literally pasaway. Kaya tuloy, hanggang baba yan. From Office of the President, hanggang sa kapulisan. Ako, natatawa ako. May bago na namang pautot si Marbil
Although, sabi ko nga, ewan ko, parang minsan common sense na lang eh. Pag naka-duty, bawal ang natutulog. Ano? Natural! Ano ka? Minsan kasi ako, honestly, minsan naawa ako sa mga security guard. Bakit? Kasi yung security guard, ang problema dyan, 12 oras sila. Yan ang problema ko dyan. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon sinasagad pa rin yung 12 oras ng mga security guard eh. Na kawawa, 'di ba? Ikaw ba naman magtrabaho ka ng 12 hours? Talaga namang tapos lalo na yung panggabi, 'di ba? Kaya minsan di mo masisi kung minsan umiidlip na sila. Kasi nga naman, uuwi yan umaga na o tanghali na. Pag uwi niyan, ang init. Tapos siyempre hindi na yung iba diyan wala namang aircon po. Pag uwi mo, ang init, ang ingay-ingay ng kapitbahay mo, nagkakaraoke. Hindi ka nakakatulog, tapos papasok ka na naman sa gabi. 12 hours ka na naman, di ba? Naintindihan ko yan kasi pribado yan. Ang hindi ko maintindihan, dun sa ibang mga kapulisan natin, namatik naman na yun. Huwag kang natutulog. Di ba? Kabang naka-duty ka. Sa loob ng mga presinto. Minsan pa, nagse-cellphone pa. Hindi, alam mo sa ibang bansa, dito magtatak ako, syempre particular ako sa Japan dahil dyan po talaga tayo madalas. Obserbahan mo yung mga empleyado, walang hawak na cellphone. Tingnan mo. Hindi mo sila makikita na nagse-cellphone habang nagtatrabaho. Sa atin, istorbo ka. Pag pumasok ka sa restaurant, nagse-cellphone yung mga waitress doon. Minsan nakataas pa paa. Kakain kayo? Kakain kayo? Ang papasok ko sa restaurant, ang gagawin ko, maliligo. Ay, ganun eh. Ilang kayo? Kapag ganun kasi. Meron po ba kayo nakikitang kasama ko? Yung bang para bagang sir, hanggang ganito lang tayo last order. 1 oras pa yun eh. Yung last order mo, 1 oras pa mula ngayon. Ano ba sa tingin mo sa akin pag kumain ako 3 oras, 2 oras, 4 na oras? Yung para bagang pagdating mo, istorbo ka sa kanila. Sa bagay, naglalaro ba naman ng yung coin, turing, turing, gumagano ng cellphone yun, turing, turing. Yeah. Walang biro. Sa ibang bansa, hindi ka makakaiwan ko Ako, particular sa Japan, hindi mo makikita yung empleyado doon na waiter o sa cafe na nagse-cellphone. Once nagtrabaho sa kanila, iniiwan na nila yung cellphone nila sa locker. Hindi ko sila yung habang walang wala namang customer, cellphone ako. Walang ganun. Yeah? Ano ibig ko sabihin? Hindi ganun kasi yung sa Pilipinas eh. Alam niyo ba na yun ay isang pagnanakaw sa oras sa opisina? Lalo na sa bilang public official. Makikita mo sa mga LTO, sa mga tanggapan ng mga city hall. Yeah? Ang haba-haba ng pila, tas makikita mo, mabibuisit ka, nagte-text-text lang yung mga tao dun sa loob. Hindi kung ako lang, maging mayor, pagbabawal ko. Pag ikaw pumasok, iiwan mo cellphone mo sa locker. Pag hindi mo iniwan yung cellphone mo sa locker, suspindi ka sa akin. Kasi dapat, ang concentration mo, wala dun sa cellphone mo. Diba? Paliwanagan nyo na lang mga silosan yun yung girlfriend. Sabi nyo, pag trabaho ha. Hindi yung para akong reporter. Kakain na, magme-merienda na, iihi ako, tatai ako, papasok ko yung dokumento sa drawer. Lahat na lang inireport ko. Reporter ka? Hindi, yun lang. Sana tayo, mga kababayan, pagka trabaho. Yung mga jowa, huwag nag-iistorbo. Istorbo rin din kasi yung mga jowa eh. Maya't maya eh. Nakakabuwisya talaga, sa totoo lang. Ayoko na lang magkomento. Ang daming ganyan eh. Ang daming ganyan sa Pilipinas. Kaya alam nyo, natuwa ako eh. Isang bagay na kinatuwaan ko talaga ay yung pagtungtong ni Pangulong Duterte, yung no smoking ban sa mga bars. Wow! Palakpakan talaga ako doon.
Kasi po kami, alam nyo naman kami, di ba, nagpe-perform sa bars, grabe usok. Talagang grabe usok. Kasi katarantaduhan nyo, nag-i-inspection yung health department ng mga local government. Sine-check nila kung sapat ba yung exhaust. Hindi ho totoo yun. Katarantaduhan, iba doon, nalalagyan pa eh. Di ba? Oo, para lang mabigyan sila ng health certificate. Di ba? Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nung sinabi niyang bawal ang manigarilyo, lahat talaga. Lahat. Ako, ano ko dun witness ako dun. Dun sa mga, kaya tuwan-tuwa kami dun kasi dun sa bar, although yung mga bar nagrereklamo kasi humina daw sila. Dahil dun sa no smoking. Sabi ko, antay lang kayo. Once nasanay na ang tao and people, all clubs, all bar will follow, sure yan, di ba? Sure yan na babalikan at babalikan pa rin kayo. Ganun na nangyari. Binalikan pa rin po sila. As a matter of fact, naging healthier na environment, di ba? Pwede na ngayong pumasok yung medyo may asthma o allergy sa sigarilyo. Kasi nga, okay na, di ba? So, what do I mean? Iyon ang kailangan nating leader. Matapang. Hindi yung okay lang. Kailangan yan pag gano'n nagtatrabaho, hindi naman sila nagsasyabu dahil gusto nila magsyabu. Kasi nagtatrabaho sila para dilat yung mga mata nila. Wantakin mo gano'n. Hindi, eto na lang. Imaginein mo na lang. This is a question. Halimbawa lang si Marbil. Naging PNP chief panahon ni Pangulong Duterte at sinabi niya na yung sinabi niya tungkol doon sa kasi nagpupuyat, nagtatrabaho kaya gumagamit yung iba, di ba? Sigurado ako agad-agad kinabukasan tanggal yun sa pagiging PNP chief. Yun ang siguro agad-agad yun. Patatawag yun sa Malacanang. Untakin mo ganun ang PNP chief mo. Di ba? Ano pa? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, we need a strong leader. That's why VP Sara is fitted to be the next president. That's the truth. Hindi kahit pagbali-balig ta rin yung mga kababayan, fitted po si VP Sara Duterte na maging presidente. Dahil kailangan natin ng leader na matapang, walang kinakatakutan. Halimbawa na lang di ba? Isa pang katapangan ni Pangulong Duterte. Naalala niyo yung pinagbayad niya ng tax yung mga oligarch? Ang hirap nun. Sa totoo, kaya nga sabi ni Ma'am Hanilet, every time na nag-i-speech daw si Pangulong Duterte, binabanatan niya yung mga adik, mga oligarch, kinakabahan daw siya bilang pamilya, lalong-lalo na syempre para sa anak niya si Kitty. Kasi pwede mag-retaliate. Kaya lang, ang sabi nga ni Ma'am Hanilet, si PRRD, hindi mo mapipigilan sa ganyan. Yun ang kailangan nating klase ng leader. Di ba? Yung ganong klase na, mas sabi pa nga parang as far as I remember doon sa sinabi ni Ma'am Hanilet na parang mas binahal kayo, di ba? Na 6 na taon kaysa sa pamilya niya kami. Kasi talagang binigay yung buhay. Alam mo, doon sa bagay na yun, saludo talaga ako. Saludo ako kay Pangulong Duterte. That's hard. Especially yung favorite mo yung anak mo na bata, babae. Di ba? Papa's boy nga. Di ba? Yun nga kwento ni Ma'am Hanilet na gusto pa lahat talaga ng ginagawa ni Kitty nandun ng tatay niya. Ang hirap po nun And yet, alam mo yun, para sa bayan, ginawa ni Pangulong Duterte yung dapat niyang gawin. At yan ang meron si VP Sara. Hindi pa pwede doon sa sinasabing si Ontiveros. Ngayon may balita, mga kababayan. Wantakin mo si Ontiveros. May plano. Anak ng weteng. Ang kapal ng mukha mo. Di pa nga yung issue noon sa di ba? Hindi, hindi ko naman sinasabing nagnakaw siya. Wala akong sinasabing nagnakaw siya. Hindi ko rin sinasabing involved siya sa anomalya. Pero as far as I remember,
may problema pa sa issue dyan sa PhilHealth eh. Di ba? Tapos eto ka, mag-a-announce ka ng eto, panoorin muna natin tong balita. Posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, magi-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Independent block. Ito ang posibleng maging grupo ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa pagpasok ng 20th Congress. Ito ay kung hindi niya mapapanatili ang pagiging minority sa Senado. Paliwanag ng senadora, minority ang grupo ng mga senador na may piniling Senate President ngunit natalo sa botohan, habang majority group naman ang mga nakasama sa mga senador na bumoto sa naihalal na Senate President. Ngunit isang opsyon pa niya ang independent block na tinitingnang direksyon ni Ontiveros sakaling makuha ang minority ng Duterte block na plano ring magsanib puwersa sa bagong Kongreso. Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte block. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Kung mananatili naman si Senador Risa Ontiveros sa minority o sa isang independent block, hiling nito na makasama ang mga bagong halal na senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ngunit irerespeto pa rin naman anya nito kung anong magiging desisyon ng dalawa. Ayon kay Senador Ontiveros, ramdam nila sa isa't isa ang pagiging magkakaalyado sa ilang taon na paghahanda at ilang buwan na pangangampanya. Ngunit wala naman anya silang napag-usapan na singilan sa isa't isa. Gayunman, kung magiging isang grupo sila ay bukas siya na pangunahan nito. Of course, yun naman yung pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod na Kongreso. But as in everything sa pag-organize ng Senate, it's a matter of numbers. So kung, itutukoy ng majority yung Senate President, posible na yung ibang bloke na may susunod na pinakamalaking bilang ng miyembro ay i-claim nila yung minority. Kahit ganun ang mangyari, may plan B pa rin naman ako, which is the independent block. Samantala, batay sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, magiging pahirapan anya sa magkabilang panig na ipaglaban ang bawat boto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sinabi ng senador na paiirali niya ang pagiging neutral bilang senator judge sa impeachment. Neutrality anya ang bokabularyo sa impeachment at hindi bloodbath na ginamit na salita ng pangalawang pangulo sa kanyang pahayag kaugnay ng paglilitis sa kanya. Bilang senator judge, wala naman sa bokabularyo ko para sa impeachment yung ganyang salita. But as I said, and I am committed just to have that neutrality demanded of judges, and in particular in the case of impeachment of senator judges. I think very like in aspiring to be like in a courtroom, very cold and clinical yung pagpresenta ng mga ebidensya. Didinigin naming senator judges yung mga prosecutors, whether from the House or private prosecutors as the case may be. So yun, magkaibang konteksto siguro yung pinag-uusapan sa ganyang salita. Inilahad rin ni Senador Ontiveros na sa loob ng susunod na 9 na buwan ay pag-aaralan ng kanilang kampo at mga kaalyado ang iba pang sitwasyon at paghahanda para naman sa 2028 elections. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Ayan, so mga kababayan, eto marami pong kinasangkotang issue si Ontiveros. Pero linawin natin, ito po yung mga alleged lang o akusasyon lang as of now. Ibig sabihin, in her part, dininay niya yan. Okay? So halimbawa, doon sa PhilHealth, dininay niya. And may mga balita rin na nagsasabing hindi daw totoo yon. Okay? Nililinaw natin to be fair, para lang sa kaalaman natin lahat. Pero meron pa rin pong ilang issue. Halimbawa na lang din itong kay Kian. Kinall out si Ontiveros for refusing to turn over Kian's lay witness.
Okay? At nakasulat nga dito, according daw sa family, which is nandyan, because the De Los Santos family has chosen the PAO to handle their complaint. Yung mismong pamilya daw ni Kian De Los Santos ay pinili yung PAO ang mag-handle ng case. Okay? Yung complaint. Pero, ang nangyari, sabi ng PAO, ay nire-refuse daw ni Ontiveros yung witness i-turn over sa kanila. Ayan ang isa pang mga issue, di ba? Halimbawa, itong isa pa, itong group claims senator bribe witness against Parmali. Sabi nitong anti-corruption group Citizen Crime Watch Wednesday, ayan o. Alleged that Senator Ontiveros and her staff bribe a witness into lying about the guilty of face. Naku po, mga kababayan. Again, these are news na may mga alegasyon kay Risa Ontiveros na dapat talaga niyang munang linawin. Sa tingin ko, ito'y dapat niya munang linawin bago siya mangarap maging Pangulo. Kasi ang parang ang dating ngayon, doon sa iba pa natin mga balitang napanood, parang hindi naman sa prepared or considering, pero parang ganon. Dahil nga, di ba, napasok yung kanyang akbayan. Tapos, napasok si Bam at saka si ano. Kasi eto mga kababayan, ingat tayo. Kasi meron ngayon, hindi ko sinasabing pareho sila ha. Pero in idealism, medyo hawig sila. Okay? Merong, di ba, yung mga makakaliwa, yung komunista, alam natin yan, di ba? Meron yan, mga natanggal na party list. Pero napalitan po sila ng mga socialista. Yun naman ito kasing si Ontiveros, hindi po ito left Baka sabihin nyo left po ito. Ito ay parang breakaway group ng galing sa makakaliwa. Parang ang kwento dito parang merong hindi sila pagkakasunduan. So hiwalay sila with the left. Okay? Comparing with this socialist group tulad nila Bam Aquino, nila Kiko, ni Daljokno. Yan yung lumilinya doon. Meron pa isa diyan bago yung party list, yung kilala sa TikTok na maingay. Yung nakalimutan ko, parang kamanggagawa ba yun? Ay, iyan po yung mga tinuturing na mga socialist ang datingan nila pagdating sa idealism nila. Ay, sa kanilang mga parang paniniwala o yung kanilang magkakasama yan nila joke. No? Kaya nung una pa lang, yung may mga Duterte supporters sinasabi, uy, okay itong si Naku, alam ko na yung mga ganyang galawan. Sinasabi nila, uy, okay itong nasa TikTok na si Iba kasi, alam nyo, naintindihan ko yung mga ganyang bitawan niya Masyado siyang idealistic na to the point, hindi na realistic yung mga sinasabi. Yung tipo ng tao na panay lang ang reklamo. Kahit sino maupo dyan, magre-reklamo yan. Wala, din yan hawig din yan dun sa mga makakaliwa. Iniba lang nila yung pangalan nila. Iniba lang nila yung estratehiya nila kasi sunog na Sunog na yung mga makakaliwang komunista. Yung mga CPP, NPA, NDF, sunog na kasi yun Naibulgar na ng SME na yun, naibulgar na ni Pastor yun, naibulgar na ni Pangulong Duterte yun, naibulgar na ng itong ni BP Sara Duterte. Na sila, nasunog na to the point, di na nga nanalo, di ba? I think nanalo na lang yung isa, kinaawaan ata Di ba? Tinanggal yung Duterte yun, tapos pinasok yun Hindi nila kasama ito Inililinaw natin, hindi nila kasama itong mga akbayan at saka itong isa pang grupo. Hindi nila kasama yan. Pero almost the same ang kanilang style. Kaya mag-iingat tayo kasi may nabubuo ngayon na ganyang ideology nga. May nabubuong ganyan. Okay? Ingatan natin dahil kunwari lang yan, hindi sila parte doon nito mga kaliwa, pero same sila ng
ng pag-iisip, same sila ng style, same sila ng, ewan ko, pinaglalaban ba? Basta same sila. Oh, yan ang ano, kasi nangangako pa ngayon ako ano-ano, talaga daw ibubulat-lat ang mga issue sa Kamara. Abay, tingnan natin. Yan din naman na sinabi ng makakaliwa eh. Yan din na sinabi ng makabayan black eh. Ano nangyari? Nakipagkuntsabahan kay speaker. Kasi sila, ang kalaban nila, si Duterte. Kasi nga naman, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Kibuloy, hindi na, abangan ninyo, may mga magaganap. Ayoko na lang magsalita, pero watch out. Makinig kayo. In the future, lalabas ang katotohanan. In the future, lalabas ang katotohanan. Eto mga tarantadong mga ano na ito, makakaliwa na ito, itong mga lintik na komunista na ito, antayin nyo. Ha? Kasi po sila nakipagkuntsabahan talaga sa gobyernong ito. Para yung mga Duterte ay talagang, kasi sila yung magaling sa propaganda eh. They're good. Totoo lang ha, aminin na natin. 50 years na nilang ginagawa yung propaganda na yan. 50 years na silang nangi-scam ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan. 50 years na ho nilang ginagawa yan. Expert na ho sila, may PhD na sila, may doctorate na sila sa panlilinlang ng mga Pilipino. Kaya nga ngayon, mantakin mo, yung number 1 na kumukontra sa mga hayop na mga komunista na yan, tinanggal pa sa Kamara ng Duterte Youth, di ba? Bakit? Kasi nga ho, alam nila eh. Isa pa, dapat yung ipanaw, panalo yan eh. Sa totoo lang ha, yung kila Ka Eric, saka kila Lorraine Badoy, panalo dapat yan eh. Kung nakaboto lahat ng OFW, kasi yan ang binoboto ng OFW, yung ipanaw nila eh, yung kanilang party list. Pero anong ginawa? Yeah? All of a sudden, in a few months, bigla nila binago yung sistema ng pagboto doon, kaya tuloy voters turnout. I think 10% or less than 10% ang na bumoto lang sa OFW na hindi tuloy umabot. Itong ipanaw na party list, di ba? Hindi ho umabot. Kasi alam nilang kokontrahin itong mga ganitong klaseng pag-uutak. Hindi lamang po itong mga leftist, pati ho itong mga socialist na ito, mga to. Maniwala kayo, ingat tayo kasi gumagapang ho yan. Gumagapang sila pretending to be the voice of the Gen Z. Pero in reality, luma na po yan na binago lang yung anyo. Ika nga, nagpalit lang ng damit. Pero same shit lang din ho yan. Same makaluma, walang idudulot na maganda sa bayan, etong mga ito. Ito po yung mga lang ho, nagpalit lang ng anyo para lang katanggap-tanggap kuno sa Gen Z. Kaya nga yan ang gamit na gamit nila, yung Gen Z. Di ba? Sobrang ginagamit nila yan na naaawa ako sa mga kabataan tatanga-tanga ngayon. Mantakin mo, tuwan-tuwa kayo nanalo yung akbayan. Tuwan-tuwa kayo nanalo sila Seljok, no? Hindi nyo alam mga karakas niya mga yan. Sa totoo lang. Kayo, sakay sa uso lang kayo. Kasi, I like that. Ulul. Hindi nyo alam ang galawan niya mga yan. Kaya kayong mga magulang, huwag kasi kayong masyadong nag-aaway ng mag-aasawa, kaya tuloy yung mga anak nyo, wala nang oras eh. Sa inyo, hindi nyo na nagagabayan. Hindi, kasi minsan alam nyo mga kababayan, kasalanan din ng magulang. Pag kayo mga magulang nag-aaway, hindi kayo nakakasundo ng asawa nyo, tapos lagi kayong walang oras sa pamilya, yung anak nyo, saan pupunta? Saan kanino makikinig yan? O dun sa mga walang direksyon ng mga estudyante na kunwari, pa-relevant. I wanna be part of the society. I wanna magra-rally ako. Maki, baka. Maki, alika na, inuman na tayo. Ganun. Alika na, gangano na tayo. Ganggang na tayo. Diba? O, yung mga Gen Z dyan. Pwede ba mag-Korean, K-pop na lang kayo? Huwag na kayo sumali dito sa usapin ng mga kunwari pa kayo. Hindi totoo. Kunwari pa yung mga yan eh. Di ba?
Ay, sus, Ginoo. Yun ang katotohanan po, mga kababayan. Again, hindi po natin sinasabi, ulitin natin na malinaw to, hindi po natin sinasabi na guilty po si Ontiveros pagdating po sa tanim witness. Although may mga issue siya, at maging dun sa PhilHealth. Okay? Linawin natin. Just to give fairness and non-biased opinion. Hindi po ko sinasabing guilty siya. Pero, ang panahon ang magsasabi niya. Ako hindi. Pero ang panahon ang magsasabi niyan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa future. Ika nga. Ayoko na lang magsalita. Pero, again, at this moment, binibigyan natin siya ng patas na opinion dito at hindi ko siya sinisiraan dito. Sinasabi ko lamang dito ay sa tingin ko, opinion ko, wala kang karapatan tumakbo ng presidente. Ang dami mong issue na dapat mo nang linawin sa taong bayan. Linawin mo. Kasi yung mga balita biglang nawawala, biglang kinakampihan ka ng mga fact-checker, mga ganun eh. Di ba? Hindi, i-google nyo. Ako, sabi ko nga sa inyo, patas tayo. I-google nyo yung issue ng PhilHealth, issue ng Parmali, issue ni Kian de los Santos. Ang isang napansin ko, lagi silang sinasalo ng Vera Files. Na fact-checker ng Facebook ko, no? Sino ba ang nasa Vera Files? Tanungin nyo muna kung sino yung nasa Vera Files. Kilala natin yung babae dyan, di ba? Alam natin ang ideology ng babae dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga question. We're not saying you're guilty, but may mga question. Those questions are needed to be answered. Basta, yun na yun. Kailangan pong masagot ni Ontiveros bago siya mangarap maging presidente. Di ba? Yun lang naman sa akin. Kasi may mga lalabas pa siguro na hindi natin alam. Malay mo in the future. Kasi ang dami niyang investigasyon eh. Kaliwat kanan ng investigasyon niya eh. Kaliwat kanan ng witness niya. Hindi kasi alam mo, yung duda tuloy ng tao, meron na siyang issue dyan, may issue na siya dyan. Wala na, di ba? So kailangan, linawin niya muna bago siya magpa-hearing na naman. Yun ang dan. Ayan ang usapan dyan. So, mga kababayan, ako, eto lang, binibigay ko lamang po sa inyo yung aking nakikita na kung bago siya maging may karapatan ba? Ika nga, bago siya mag-iinarte dyan, sabi nga nila, iayon ng kaartihan sa ugali. Iayon ng kaartihan sa ganda. Ibig sabihin, kung medyo pangit yung mo, huwag ka na mag-iinarte. Tama, mali? Biro lang Baka sabihin nyo naman, pinupuna ko yung pagmumukha niya. Hindi naman sa pinupuna ko yung pagmumukha niya. Ang sinasabi ko lang, dapat ayusin niya yung mga issue na kinasangkutan niya at sagutin niya ng diretsuhan. Not just denying, but maybe presenting evidence na it is not true. Di ba? So that people would consider her na lumaban na sa presidente. Kasi, ewan ko all we know dito kay Ontiveros, siya talaga yung mahilig dyan sa hearing na yan. Ang hilig niya magpresenta ng witness out of nowhere. At eto nga, di ba? Etong mga issue na ito, talaga namang delicate siya dyan. Abangan natin yung sagot niya sa mga issue bago siya mangarap maging presidente.